Welcome back to our YouTube channel. Yan o, kakatapos lang ng ating work. Nasa bahay na tayo ngayon. And, merong magulo dito. Siya daw yung magva-vlog. What will you say? Loko-loko. Kumukulit na. So, ngayon, merienda time lang kasi nga ay after work, yan, ganyan ang aming mga ginagawa. Either magluluto na and magme-merienda. Ayan, so sabi ko nga dati, magkaiba kami ng fries na gusto ni Alwin. Ayan, so eto sa akin, yung gusto ko yung maninipis, si Alwin, yung matatabang fries. Ayan. Mas, ano kasi, mas parang sa Mas akin. malasa. Oo, tsaka parang busog ka kaagad talaga. Sa akin, gusto ko ganito kasi yung sa McDo, di ba? Crispy. Mas gusto ko din tostado. Yeah. Fries. Yeah. So, magmi-mix lang si Alwin ng sauce. And that's it. Merienda time for this day. It looks like fart sound. Yan o. So, tingnan natin mag-prepare. Ito yan guys, turuan ko kayo para ng ketchup mayo. So, Ketchup una-una mayo syempre, lang naman. gagawin mo Yes. ketchup. Hindi. Syempre, ito, nabili natin to kahapon sa Walmart. Buti na lang kasi nga, malakas kaming mag-ketchup eh. So, bumili na tayo ng 3 agad. And, meron pa rin tayong reserve na mayo. Yung nabili nating sale sa Costco. $5 lang yun, guys. So, mas malaki pa dito. Ito sa Walmart to eh. Nasa 5 din yan, no? So, sale yung nabili namin kasi $8 to $9 yun. It's lot. Kain muna tayo, guys! It's lot, mommy. So, yan guys, kakatapos lang natin magmerienda and ito na si Alwin. Magluluto na ng ating dinner. Togo lang. Siya naman daw ang mag-aadobo. Basic lang. Basic na basic. So, nilabas niya na lahat ng rekado. Toyo, suka, pepper, sugar, at yung bouillon. Lagyan ko ng konti na to. Ay, may oyster ka pa palang nilabas. Oo. Yan. Konti lang. Wala lang, ano pa to? Ano nga yung sinasangkot siya pa? Oo. Papaanuhin ko muna yung manok para lumabas yung oil niya. And yeah, salang-salang na lang naman yan eh. Basic na lang yan. Basic na basic. Basta pag magluluto ng adobo. Yan. Toyo, Ngayon lang suka. ulit, no? Ngayon lang kami ulit mag-adobo. Eh ayaw, ano naman eh. Minsan, pag ako kasi nagluluto guys, 2 araw na para sa akin. Kasi ang hirap pag yung araw-araw ka rin magluluto. Oo. So, sabi ko, wag niya damihan. So, nagpatabi rin pala ako kay Alwin ng ilang pirasong manok kasi ipa-fry ko. So, gusto rin ni Zion ng fried chicken. Yeah. So, aside from that, para maibigay ang gusto. Oo, tsaka kasi si Emma guys, hindi kumakain ng lunch. Ay. Siya nagdadala ng... Kaya si Alwin lahat taga-ubos Oo, ng minsan, pagkain. alam nyo ba, minsan, 3 araw na sa trabaho yun pa rin ang ulam ko. Ayaw mo no, nakakatipid ka. Oo nga, pero minsan, mauta ka na rin eh. Pwede mong itabi, tapos iba ulit. Kailangan mo ma-alternate para hindi ka nagsasawa. Yeah. So, luto muna tayo, guys. So, guys, turn naman ni Alwin Siyempre. magmerienda kasi nga, di ba, hiwalay kami ng fries. Uy, may nuggets ka pa dito ah. Oo. So, yan. Tapos si Zion, ayan, nanonood. At kumakain naman ng pizza doon. Merienda time kasi namin. Yan. So, habang nagluluto si Alwin ng adobo, yan, pinapalambot pa kasi yung manok, syempre, ay kwentuhan tayo. Yan, kasi meron dito balita. Balita, oo. Ayan o, parang public service announcement na rin for awareness. Lalo na yung mga nandito sa Calgary. Kasi meron ditong like kilala, like famous food establishment. Like particularly sa mga Pinoy na ipinasara ng Alberta Health Service. So, nagulat din ang karamihan kasi puntahan din talaga to ng mga Pinoy, ang daming events. Kahit naman tayo. Kahit kami. So, pumupunta rin kami dito from time to time ay kumakain, nagme-merienda. And then, aside sa food establishment kasi, ay meron din tong grocery. So, yun, nagulat nga kami kasi recently, ang dami ng
mga nag-share ng notice, mga nag-PPM din sa amin kung totoo. Pero kasi ayun nga, since na-curious din kami at hindi naman kami super aware sa nangyayari dahil hindi naman kami madalas nga na magawi. Although nakapunta na kami doon before, ay tinignan natin and chinek natin sa website mismo ng Alberta Health Service. So, yung mga ganitong bagay naman, kapag merong pinaparusahan, penalized, kinuklose na establishment due to certain grounds, ay publicly available naman yung kanilang grounds, yung mga like notices, and naka-upload yan sa website. Kasi, syempre, affected dito yung entire public, lalong-lalo na ang involved ay, yun nga, food establishment, pagkain. So, unang-una kasing nakakagulat dito na ground nila, kaya ipinasara sa ngayon, ang food establishment na ito ay dahil sa presence ng Ipis. ayan, mga ipis. So, dito sa Canada, hindi naman madalas or bawat establishment may ganon. Kaya very big deal talaga na pag nakikitaan ka ng mga ipis, lalo na kung ikaw ay isang business na nagdi-deliver ng food sa public, especially ay, syempre, number one yan na reason ng pagpapasara sa iyo. So, yun, nakitaan nga raw. Ito, nakuha rin namin yung copy ng order of an executive officer and which is already a notice of closure dito sa food establishment na to. So, number one, kasing ground ay there was evidence of cockroaches in the facility. Yun. So, patay o buhay? Buhay. Buhay daw. So, live cockroaches were observed beside and below a steam table. Yun, guys. So, mababahala ka rin, lalo na kung kumakain ka doon kasi isipin mo kung safe and clean ba yung food na kinakain mo, pinapakain mo rin sa mga anak mo. And for example, dinidistribute mo rin sa people kasi doon ka bumibili for group of people pag may handa kayo. Yeah. So, mag-worry ka rin. So, kung may cockroaches, malamang meron din yung mga poop ng cockroaches. Siyempre, hindi mawawala yan. So, yun yung nakita. May mga buhay pong ipis dito sa establishment na to. And then, aside from that, nakitaan sila na wala silang effective pest control program. Yeah. So, violation din kasi yun kasi being a food establishment, so dapat meron ka, 'di ba? Kung magkaroon ka ng pest, ay ano yung kailangan mong gawin? Kumonta ka na ba ng mga company na mag-handle ng pest? Routine ba yan? Every month or anything? So, walang nakitang pest control program sa kanila. And ito, nakita rin daw pangatlo, several holes, gaps, and other areas ng pest harborage. So, ibig sabihin parang yung mga kumpulan ng mga ipis, ayan, ay nakita. Ayan, so, marami silang breeding grounds. Wala akong pagtaka, bakit wala silang pest control program, di ba? Yeah, oo importante yan, lalo-lalo na pag ang business mo nga, pagkain. Yeah. So, yun nga, kaya maraming nadidismaya. Meron akong friend din na super disappointed kasi dalas daw Lagi nila sila. kumain doon. So, loved rin naman talaga nila tong food establishment na to. And yet, may ganun palang nangyayari. So, 'di ba, parang isipin mo na lang ano na ba yung disease na napasok sa sistema ko kung ganito pala yung current situation lalo na sa kanilang kitchen. Tapos, yun, nakitaan pa rin daw yung accumulation ng grease and food debris below and behind sa mga plumbing pipes, surfaces, and floors. Ibig sabihin, hindi nalilinis ng maayos. Yes. Kasi So, sa bakit floor, mag-aari ng mga... sa mga plumbing, siguro sa ilalim ng sink. So, dapat kasi malinis talaga kasi nga, yun, pwedeng mag-harbor ng mga cockroaches and everything. So, ito, aside from that, no, kasi 10 grounds yung nilista dito. Medyo marami-rami. So, another thing is, yung mga high-risk foods daw ay ini-store at less than 60 degrees Celsius. So, ibig sabihin, ito yung dapat ma-maintain na mainit yung food para maiwasan yung pagkapanis.
Siyempre. Pero nakita nila na below mababa. 60 degrees yung storage ng food. Pwedeng isa sa reason, nagtitipid. Kasi Pwedeng, the oo. more na mataas ang temperature, syempre mas malaki yung magiging cost mo. Right. Kaya binabawasan siguro nila. Yeah, so yun ang isa pang violation. 'Di ba para mas ma-preserve natin, mas maiwas yung panis. Gusto natin laging warm yung food. May mga food din naman na kailangan frozen or dapat malamig. So iba-iba naman 'yan. Pero ito, yung tinatakan nila high risk food, ibig sabihin siguro madaling mapanis pero below 60 degrees yung pagkakalagay nila ng temperature. And then meron pa dito, beans of cooked and partially cooked meat were stored at room temperature with no means of temperature control. Ayan o, so ibig sabihin yung mga meat, di ba? When we store our food, whether hilaw yan or luto na, so may babagayan yung temperature para ma-preserve mo, hindi agad mapanis, hindi agad masira. So yun, may nakita daw na cooked and partially cooked, pero ini-store lang siya sa room temperature. Which is, wala rin daw temperature control. So, dapat meron yun. Kasi, syempre, they are dealing with, food. And nagsiserve sila ng food sa people. So, ito, yung paper towel dispenser daw nila sa hand wash station, walang nakalagay. So, another violation din yun. Actually, napansin ko yan, baby, nung pumunta yung pumunta tayo ka, dati. nag-washroom ka. Wala ko nakita ng Parang issue. magwawash ka ng hand, basa yung kamay Wala kang mo, ano. wala kang punasan. Pero ako kasi, syempre, hindi ko naman masyado pinasin. Oo. Wala naman Eh, hindi wala- naman big deal sa akin yung mga It ganun. happens din naman talaga. So, kung yan, dapat may dala na lang din tayo for safety. Pero, yun nga, as expected, kung food establishment ka, dapat meron. Kasi, di ba, para maiwasan yung pagko-contaminate ng mga pagkain. Tapos, ito, another one is 2 large containers of food ay nakastore daw sa harap ng hand wash station sa kitchen. Okay. Siyempre, kung, di ba, parang hugasan, pwedeng tatalsik. Oo. Kaya nga ako minsan, pag naghuhugas ako, may binababad ako, ilalayo ko siya eh. So, yun, another danger yun. Kasi malay mo, yung food na o-orderin mo or kakainin mo, yun yung nakalagay, yung malapit sa kitchen na sinasabi. Tapos, isi-serve sa'yo, di ba? Eh, ang dami na sigurong nangyaring ganap. So, X yun sa Alberta Health Service. So, another ground din yun. And then, food encrusted serving utensils na naka-store daw sa container at the end of the steam table. Ayan. So, dapat din daw maayos yung pag-store ng utensils. And finally, walang effective cleaning schedule in place. So, di ba dapat meron ka ding effective pest control program and effective cleaning schedule para kung may mga natapon man, kasi hindi naman maiwasan, syempre kitchen yan, may mga oil, na may mga grease na maiiwan. So, dapat from time to time talaga, or lagi-lagi, ay malinis. Importante yun. Very Dapat important malinis lagi. So, nung nilabas tong notice na to, May 22nd, effectively, pinapasara na agad sila. Pero, yun nga, so kailan ang bukas? Yun yung mga, syempre, Kailan? tayo rin bilang Pinoy, gusto pa rin natin kumain doon. Pero hindi natin alam kailan ba safe? Kailan safe ulit kumain? Kasi mag-worry ka with all the news, like circling sa social media, di ba? Causing panic na yung iba baka ayaw na pumunta or kumain ulit. Or yung iba, okay lang yon basta mag-comply, 'di ba? So mag-open sila as soon as na-comply na Maayos nila nila. lahat nung grounds na yon, ayusin nila lahat ng in-enumerate ng Alberta Health Service para, yun, bumalik ulit sa sigla yung kanilang establishment. Pero sana. bago lang yan, di ba? Nitong May 22 May 22 lang. May 22 Yeah, lang. so, hindi ko alam kung open na kasi hindi naman na kami nagagawin doon. Medyo malayo na kami. But maraming Pilipino talaga ang dumadayo doon. Maraming events ang ginaganap doon. And sobrang daming food rin. Lately nga nag-crave din ako doon. Kahit tayo talaga, kahit taga-rito kami kayo sa Southeast, talagang pinupuntahan namin siya. Especially pa nagka-crave kami ng halo-halo, turon, mga ganyan, barbecue. So, yun, nakakalungkot lang din. Kasi, yun nga, paano na lang yung, kunwari yung nakain mo ay infected pala ng cockroach, pwede kang magkaroon ng LBM or any
disease, di ba? Kasi kapag na-contaminate yung food because of those cockroaches or other insects, ay, yan, parang mahirap magkasakit. Yeah. Yeah. Ayan. So, actually, meron na rin nangyari na iba pang restaurant, guys, na pinasara Yep. ng ganyan. Na-mention naman namin. Na-vlog na rin namin yun eh. Kasi itong mga notice naman guys ng Alberta Health Service, kung i-research nyo, may name na doon yung restaurant. Ayoko lang i-mention, so guess yun na lang. So sa mga nakakaalam, yun na yun. Pero na-mention na rin namin dati kasi nga dumaan kami and kumakain kami sa buffet. So Asian buffet din napasara because of certain contamination issues. Yeah. Yung mga improper handling ng food. So kumakain rin kami doon and yun nga, I think enough time naman has passed and nag-reopen na raw Okay na sila. siya. Okay. So hopefully na-address na lahat ng mga issues and concerns para hindi na mabahala yung mga kakain, 'di ba? Na mag-iisip sila baka dirty to or mag-cause ng sickness sa akin or sa family ko na kakain dito. So yun, very important yun. Yeah, so yun lang guys, no. Shinare lang namin sa inyo yung yun nga, Yung medyo for awareness, oo. Kasi yung iba nagtataka kung fake news totoo. pa or Kasi oo. meron akong friend nag-send sa akin, nagtanong sa akin. Oo. sabi Ilan niya, na rin yung nagsisend sa "Friend amin, no? niya, ano ba to? Legit ba to?" Oo. Sabi ko, yeah, legit Yeah, na." oo. Kasi you can also trace it sa Alberta Health Service website. Given nga daw na it affects yung public interest. Yan. Ay, syempre, they maintain all the records or all the closure notices, including the grounds, sa kanilang website for 3 years. So, nandyan yan, masisearch nyo. Even yung minention namin previously na buffet, restaurant, ay nandun pa rin, I think. Makikita nyo pa rin yung grounds niya for the closure previously. Yes, sir. Ayan. So yun, anyway, ayan nga, malungkot na balita yan. Especially sa ating mga Pilipino. Oo, na kasi yun ang puntahan din puntahan talaga. natin, pero maayos din naman yan. Hopefully yan ma-address din kasi syempre parang setback lang to. Kung may kailangan i-comply, 'di ba, para din sa safety ng lahat yan nakakain dito. Pati na rin sa mga nagtatrabaho. So si Alwin din nga nag-worry eh. So paano yung mga workers kung nagsara? Sabi ko, di ano yun, mag-EEI sila. No, Basta- walang sasahurin or pwedeng mag-EI kasi kung closure of store beyond their fault or hindi naman nila kasalanan, pwede yon as Pwede. ground ng EI, lalo na kung tatagal. Pero kasi you can claim EI after 7 days, di ba? Yeah. So, yeah, tingnan natin kung gaano katagal to, hopefully ma-address agad. Lalong-lalo na, then, syempre, yung mga workers na umaasa yan, sa kabuhayan nila, dito nag-work sa Yes, restaurant. sir. So, yun lang guys. Yun lang yung ating vlog ngayon for Yeah, today. for And, public service awareness, lalo na sa mga andito sa Calgary. Yes, ayan. So, ako ay tutuloy ko pa yung pagluluto ko. Pero gusto ko tanungin si Emma kung gano'n niya kalab si Zion eh. Bakit? Bakit? Siyempre love na love. Bakit? Tingnan mo yung wall natin. Oh my Ngayon ko lang God! napansin habang nandito ako. Oh. So habang nagbablog kami guys, Kaya napansin ko. ay ang daming in-stamp. Ay Patay ka patay tayo. tayo Look, dyan. oh. Vlog pa more. Siguro sana washable naman to. Ito pa guys. Ayan na nga po. Nagsimula na. Ayan pa. Ang mga bakas. So ito pa. Ayan pa. So, ito ang salarin. May papagalitan kami. Ay, kanina nag-i-snack lang yan. So, nung nag-vlog kami, may sumingit. Ayan, guys. Okay? So, alam nyo na ang ating assignment ngayon. Maglilinis muna tayo ng ating bahay, lalo na sa mga marks na nasa wall. Alright, guys. So, we'll see you again on the next one. Peace!